Sa lahat po ng mga taxpayers, revenue officials at saka mga employees, may good news po sa atin si BIR. Dahil noong last January 8, 2024, naglabas po sila ng advisory. At nakita ko ito na beneficial ito sa lahat at good news siya para sa akin, kaya gusto siyang ipaalam sa inyo. At ating i-legit check kung totoo ba talaga ang advisory ito. Dahil nakita ko kasi na very helpful siya at nakakabawas ating bayarin every year. But bago natin pag-uusapan ang content na ito, hayaan nyo munang magpapakilala ako sa inyo. Ako po si Ruel Mendoza Tanyo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutan na i-like ang video na ito, mag-comment ka if nagustuhan mo ang content na ito, at kung may kakilala ka na hindi pa alam na may good news pala ang BIR sa atin this 2024, unang salubong ng taon, may pag-good news na si BIR, i-share mo na ito sa kanila. At kung may katanungan ka pa related to this topic or to this vlog, huwag kang magdalawang isip na i-comment dyan sa baba dahil atin niyang sagutin. Bigyan natin yan ng panahon para mabigyan na kasagutan ang inyong katanungan sa iyong isipan. At kung nais mo na matulungan ang channel ko na ito na mag-grow, just help me by just subscribing it. At kung nais mo na maging updated ka pa sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, i-bell notification mo na. At kung gusto mo ang mga ganitong content, stay tuned at meron pa akong maraming mga videos dyan na nakakatulong talaga sa lahat nating mga gagawin. Go na! Scroll down mo na. At ngayon, atin ang pag-uusapan kung ano ba ang advisory. Puntahan natin ang kanilang website. Puntahan natin ang bir.gov.ph at basahin natin ang kanilang advisory, kung ano man ito. Halina't samahan nyo ako. Okay, una sa lahat, punta tayo sa Google Chrome at saka i-search natin ang bir.gov.ph. And pasensya na, bear with me, kasi ang signal ko ay napakahina dahil napakalakas ng hangin dito sa amin kasi may low pressure po dito. Kaya antayin natin as I going to find some signals dito, no? So antayin lang natin kasi gusto ko lang talaga makapagbigay ng impormasyon sa inyo sa unang taon, unang buwan na meron tayong makukuha na mga information. At ayan, napunta na nga tayo dito. So, ang sunod natin gagawin is i-click natin tong I want to na may arrow dito sa gilid. At saka i-scroll down lang natin at hanapin natin yung go to homepage. Dahil sa homepage, meron tayong makita na good news. At saka i-click natin ang go to homepage at antay-antay lang mo talaga. Pasensya na po sa aking signal. At kapag mapunta na tayo dito, so ang gagawin natin is scroll down lang natin. Ayan ha. So scroll down lang natin. Ayan. At hanapin natin ang ating gustong hanapin. So, dito may makita tayong advisory. Ayan. I-click natin ang advisory para makita natin at mabasa natin kung ano yung good news. Republic of the Philippines, Department of Finance, Bureau of Internal Revenue, advisory to all concerned taxpayers, revenue officials, and employees. Please be advised that effective January 22, 2024, the Bureau of Internal Revenue or BIR will cease collecting the annual registration fee or ARF from business taxpayers. This change complies with Republic Act number 11976, the Ease of Paying Taxes Act. As a result, business taxpayers are exempt for filing BIR form number 0605 and paying the 500 pesos ARF or annual registration fee on or before January 31 every year. Business taxpayers with existing BIR Certificate of Registration or COR that includes the registration fee will retain its validity. These taxpayers may choose to update, replace their COR at their convenience. This can be done at the Revenue District Office where they are registered on or before December 31, 2024 by surrendering their old COR. Kindly take note of these changes for your compliance. Issued on January 8, 2024 in Quezon City, Metro Manila. Signed, Romeo D. Lumage Jr., Commissioner of Internal Revenue. Yun po ang advisory ng BIR.
Pero kung kayo ay nagtatanong, ano po ba ang ibig sabihin ng annual registration fee? Ang annual registration fee is a yearly tax filing requirements for taxpayers doing business or self-employment duly registered in the Bureau of Internal Revenue or BIR in the Philippines. At saka magkano po ba ang babayaran sa annual registration fee? Or nasa kalagay sa is 0605. Nagkakahalaga po yun ng 500 pesos. Sino-sino ba ang magpa-file ng 0605? Every taxpayers use this form in triplicate to pay taxes and fees which do not require the use of a tax such as second installment payment from income tax, deficiency tax, delinquency tax, registration fees, penalties, advance payments, deposits, installment payments, and etc. Ating pasiblehan kung hindi mo pa masyadong naintindihan. Sa lahat po ng mga may trabaho, mga may business, at may mga revenue, yung mga revenue officers, lahat po sila ay may tinatawag na annual registration fee. Ginagawa po yan kada taon at magbabayad po tayo ng 500 pesos. Lalo na sa mga may business. So, sa mga employee, kagaya ko, nakapagbayad ako noong nakaraang taon. Yung form na ginamit ko is 0605, which is nagkahalaga po yun ng 500 pesos. At nag-expire po yun hanggang December 31, 2023. So, actually, kinakailangan ko na sanang mag-renew or mag-file ulit ng annual registration fee. Pero, sa kalagitnaan ng taon na ito, nagbigay sila ng statement or advisory na nire-remove na nila yung 0605 or yung annual registration fee sa RA 11976 or yung wala na talaga ng annual registration fee. Kaya nakapagtipid tayo ng ating bayarin sa pagbayad ng ating mga tax. So ito ay napaka-good news sa lahat ng mga taxpayers. Alam kong marami ang nakangiti ngayon at marami din ang hindi. Nakangiti ngayon ang mga hindi pa nakapagbayad ng kanilang annual registration fee. Hindi pa sila nakapag-file. Dahil sa pagkita nila nitong advisory na ito, ay good news sa kanila kasi masisave nila ang kanilang 500 pesos. Yung iba naman, hindi nakangiti dahil noong January 2, starting kasi yun ng filing ng annual registration fee. So nakapagbayad na sila kasi ang ending kasi or deadline ng pag-file is January 31. So, ayun, nakapag-file sila agad, kaya yung iba hindi nakangiti. So, gladly, nakita ko ito, at yung kuya ko, na-inform din siya na nire-remove na or tinanggal na po yung 0605 or annual registration fee. And, ayun, nakapag-save din siya ng 500 pesos. Ngayon, may katanungan tayo na dapat nating sagutan. Kasi, ang tanong niya, paano naman yung nakapagbayad na noong January 2? May refund po ba sa bayad nila? So, ang sagot po is wala pa pong maibigay na statement si BIR as of this moment kasi kakalabas lang po ng RA 11976, which is antayin po natin if ma-refund ba or hindi. But as of this moment, i-donate lang natin yun sa Republika ng Pilipinas. Kasi maraming pong paggamitan ng ating mga binayad na taxes. So, para man makatulong tayo kahit konti, 500 pesos, alam kong medyo malaki-malaki na yon. But then, marami din tayong matulungan ng mga tao dito or marami tayong mga establishments or kung saan man yun gagamitin ang ating binayad na annual registration fee. So, kung mayroon kang mga kakilala na hindi pa talaga alam na wala na pong 0605 or annual registration fee, so paki-inform sila gamit ang video kong ito para naman po makatulong tayo sa kanila, lalong-lalo na yung iba na nagplano na talaga na mag-file ng kanilang pagbayad ng annual registration fee. So, gusto ko lang sabihin sa inyo, nung January 8 ito na-release,
At kung gusto nyo mag-legit check kayo, puntahan nyo sa bir.gov.ph. At saka, ito ay nasa Republic Act number 11976. At yun, in-explain ko naman kanina kung ano ba ang ibig sabihin ng annual registration fee, para saan ba ito, at nasa gayon, malaman nyo din. Baka sabi nyo, ano ba yung pinagsasabi mo dyan? Hindi namin alam kung ano yung annual registration fee. So ayun, in-state ko na sa aking video ng sa gayon kumpleto yung detalye na maibigay ko sa inyo. At saka, masave nyo yung 500 pesos nyo. And sa mga sa gusto mag-update na kanilang COR, so pwede niya pong i-update sa pinakamalapit na RDO office. And I hope na nakakatulong ako sa inyo ngayong araw sa pagbigay po ng bagong good news. Oo, kasi minsan sarap kasi magbigay ng mga good news sa ibang tao kasi para din naman sa lahat, 'di ba? Yung iba, next year, wala na tayong problema. Hindi na tayo makakapagbayad ng 500. So ngayon, sa mga nakapagbayad ng 500, i-donate na lang natin next year. Hindi ka na makapagbayad, masisave mo na talaga yon. Pero sa akin, I am very blessed dahil hindi ako nakapagbayad this year. At saka yung kuya ko, hindi sila nakapagbayad ng 0605. Oo. Dahil nung nakaraan, actually, nung bago pasok ko pa lang, nasyak ako, bakit may babayaran ako? Hindi ko kasi alam yung annual registration fee, kasi yung bagong ka pa lang, bagong salubong ka pala sa trabaho mo. So, medyo blur pa sa'yo yung mga bagay-bagay. But then, as of this moment, nagre-research, yung nag-research ako agad, and finally, isang taon na ako nagbayad ng annual registration fee na 500. Oo. And, ngayon, gladly, nakikita ko ang video na ito. Nakita ko ang advisory ito, which is, nilegit check ko muna kung totoo ba o hindi. Kasi, alam niyo naman, maraming scam. And ayaw ko magbigay ng vlog na medyo raw and hindi pa siya clear kung totoo ba ito hindi. Kaya pinuntahan ko na agad ang bir.gov.ph kasi yun naman talaga yung official website nila. At in-scroll down ko talaga kung meron bang advisory inilabas. Kasi marami kasi akong nakita at nabasa, kaya hindi ko na pinalagpas pa ang panahon na magbigay ng impormasyon sa lahat. Alam kong kung tungkol sa BIR na vlogs, marami kasing mga taong nanonood sa aking mga videos na ina-upload, and maraming salamat sa inyong palaging pagsuporta at saka papanood, na sana'y malaki yung nabigay ko na tulong sa inyo. And that's it for today, mga kababayan ko. This is me, Ruel Menusatanyo. Don't forget to subscribe and see you again next time sa aking vlog. Bye!